Wala nga asahang taas sahod, banggit ng economic managers, mas ipa-priority ang pagbibigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod. Kung magkano ang ayuda, hindi natin alam. Pero ako na po nagsasabi sa inyo. Sa Mayo 1, asahan nyo, ang mga manggagawa, kikilos sa pinakamaraming bilang dahil po dyan sa binanggit nyo. Wala nga asahang taas sahod, bibigyan na lang ng ayuda. Mr. Chair, if I may, Director Des Narvaez from DepDev. So first, Mr. Chair, I'd like to answer the question on why we don't have DOLE at the Uplift Committee. So we do recognize that DOLE, we are actually very few in the Uplift Committee, and we're focusing on the core agencies, core implementing agencies, but we do recognize that Uplift Committee is given the authority to form subgroups, subcommittees, and we are open. No, we are looking into inviting forming a committee, no, involving DOLE. In terms of measures for the labor sector, you're right, Mr. Chair. Currently, we are prioritizing, so the economic managers are prioritizing the severely affected sectors. And incidentally, many of them actually are also wage earners. In terms of other concrete measures, we are currently focusing on ensuring that we protect the job creation. As much as possible, we would want to minimize job losses, because as presented by the Secretary earlier, we do expect if the war lingers, no, it becomes protracted, we do expect some fallout also in the labor sector. And the priority now, apart from taking care of the severely affected sector, the priority is to precisely minimize job losses. Mr. Chair, naiintindihan ko naman ho yung line of answer ng DepDev. Ang swerte ho ng mga malalaking negosyo, sa totoo lang, DepDev. Alam niyo kung bakit? Kasi kanina lang may meeting doon sa Palasyo with Executive Secretary Ralph Recto, yung mga kinatawan ng mga malalaking negosyante. Buti pa ho yun, may assurance kayo. Kasi ang pinupunto ho ng DepDev, Mr. Chair, kailangan daw proteksyonan yung job creation at hindi magdulot ng job losses sa ekonomiya natin. Ipinagpapalagay at ina-assume ho ng DepDev at ng economic managers natin na yung pag-uusap ng kahit anong taas sahod ay magdudulot ng karagdagang pagkawala ng sahod. Willing nga kaming debatihin kayo sa plenaryo tungkol dyan. Pero napakaswerte ho ng mga malalaking negosyante at mga oligarko, may tagapagtanggol sila, DepDev at mga economic managers natin. So, pwede ho bang makakuha tayo ng sagot sa DepDev at economic managers natin? Is it your policy position not to include wage earners in your policy recommendations? Mr. Chair, if I may, as mentioned, it's not that we do not intend to include the labor sector. As mentioned, we are currently prioritizing the severely affected sectors. So, transport, kailan nyo po farmers. iimbitahan? Kailan nyo po i-recommend man lang yung mga manggagawa na makausap? Hindi kami nakakausap. Hindi kami na-invite sa kahit anong usapan, yung mga manggagawa, wage earners. Okay. Baka natatakot pagalitan mo. Mr. Chair, kahit gusto ko pong gawing light tong usapan natin, we are really offended kasi. If I may, I think the relevance of the question pertains to okay naman na inaalagaan natin in terms of prioritization, pero wala tayong nadidinig tungkol sa mga near poor. So ang mga minimum wage workers kasi, ito yung isang hakbang na lang papunta na sa below the poverty line. Ito yung talagang nalalaglag, meaning in terms of economic standing, konting taas ng presyo ng bigas, konting presyo ng gasolina, laglag kagad dito below the poverty line. So, yun ang katanungan dito is ano ang hakbang na ginagawa natin relative to paano natin mabibigyan ng lunas ang pinagdadaanan ng mga ito para hindi sila malaglag doon sa poverty line. Thank you, Mr. Chair. Well, we can only speak of, not exactly a subsidy, but could be a form of subsidy. The measures implemented by the Department of Agriculture to ensure that Mr. Chair, affordable commodity. if I may interject,
So, is it Go correct? ahead. Go ahead. Doon sa naririnig namin, mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa? If I may, Mr. Chair, it's the position of the economic managers to leave to the regional wage boards the matter of raising wages. Ayan, o sasagutin ko ho yung sinabi nyo, Director. Alam niyo ho ang posisyon ng mga regional wage boards at ng DOLE? Wala nga asahan na taas sahod sa Mayo 1. Ano po ang komento ng DepDev dito? Sabi nyo, ipagpapaubaya sa mga regional wage boards. Nagsalita regional wage boards, wala nga asahan na taas sahod. Ano pong posisyon ng gobyerno dito? Okay, Mr. Chair, if I may, I will speak as a member of the wage board of the NCR. I am not aware of such statement. In fact, we will convene as scheduled by May. Yusek Bitonyo ho ang nagsabi. I see. Mm. Okay, I have not heard of that, but Gawa na ng FEG yun. Ngayon po, aware na si Director. Di ho ba? Hindi, punto ko, aware, hindi ka aware, Director. Ngayon, aware ka na si Yusek Bitonyo, sinabi yun. So, ulitin ko ho, mas pabor ho ba ang economic manager sa pagbibigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa? It's a yes or no? Ano lang, question. okay. Okay, if I may, the capacity of the economic manager is only with respect to providing subsidies. So we live, I Ayun. maintain that position that we live. Ayun po. Maraming salamat po, Director. At least nalaman ng mga manggagawa ngayon sa 5 milyong minimum wage earners who are watching and who will be watching this hearing, wala nga asahang taas sahod, banggit ng economic managers, mas ipa-priority ang pagbibigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod. Kung magkano ang ayuda, hindi natin alam. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, sa Mayo 1, asahan nyo, ang mga manggagawa kikilo sa pinakamaraming bilang dahil po dyan sa binanggit nyo. Wala nga asahang taas sahod, bibigyan na lang ng ayuda. Panghuli na lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa inyong pag-intindi. Isinusuko ko yung oras ko sa iyo. Sige, para maitanong mo yung huling tanong. So kung yun po ang policy pronouncement ng economic managers ho natin, tama ho ba na ang mga economic managers natin ay tutol sa hakbang? Kaya po tayo nag-uusap ng ganito kasi kailangan ho namin kumuha ng cue mula sa inyo. Ano ba ang gagawin namin sa Kongreso eh? Sa kasalukuyan ho, may mga naka-file na mga wage bills. Isa dito ang legislated wage increase, 200 pesos. Pinangungunahan ho ng ating Deputy Speaker, Raymond Mendoza. Isa rin ho naka-file sa atin ay yung House Bill number 8081 para naman sa mga manggagawa natin sa probinsya, maipantay na yung minimum wage, Luzon, Visayas, Mindanao. So ano po ang policy position ng economic managers natin? Una, sa legislated wage increase, ngayong nasa krisis tayo. Pangalawa, sa pagbubuwag ng mga regional wage boards, ngayong nasa krisis tayo. Sige po, pakisagot, Director. Okay, thank you, Mr. Chair. We will reiterate the position we submitted, I think, late last year, and that's in consonance with the position of the economic managers that we are in support of, strengthening the regional wage board instead of coming up with a legislated wage hike. Okay po. Mr. Chair, maikling clarification na lang po. Sige. Mabilis na lang po to. I-wrap up mo na yan. Sige. Yusek Adriano, if I may ask po. Yusek Adriano, magkano po ang salary grade ng isang undersecretary sa DOF po? Pakiulit yung tanong. Magkano po ang salary grade ng undersecretary? Kayo po, Yusek. 28 ba? Mr. Chair, I'm not actually familiar. 30? Ang USEC? SG salary grade 30, Mr. Chair. Okay po. Magkano po per month yun?